Magandang araw, narito po ang latest update natin sa bagyong si Leon or yung may international name na Kongray. So ngayon nga ang alas 8 ng umaga, tuloy na itong naging isang ganap na typhoon at kanina alas 10 ay tinatayang nasa layong 555 kilometers na ang layo silangan ng Tuguegarao City. Taglay ng bagyong si Leon, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 130 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin ay aabot na ng hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin, bagamat malayo pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Leon, ay may tumatama ng mga kaulapan dito nga sa silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Yan po isang dahilan kung bakit posibleng yung mga kababayan natin dito sa bahaging ito ng Cagayan ay nakakaranas na ng paminsan-minsang pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. So ulitin natin, no? Bagamat offshore or nasa dagat pang tinatayang sentro, may mga bahaging kaulapan na to, yung tinatawag nating spiral cloud bands, tumatama na sa ilang bahagi nga ng Luzon, particular na sa eastern section ng northern Luzon. Ngayon, ano nga binasa natin pagkilos ng bagyong si Leon in the next 3 to 5 days? So makikita natin sa latest forecast track ng Pag-asa na posible nga itong kumilos patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Inaasahan natin na magiging malapit ang sentro nito dito sa may bandang Batanes sa pagitan ng Huwebes ng umaga hanggang tanghali. So, yung sentro po ang pinag-uusapan natin, yung pinakamalapit dito sa may bandang Batanes. Pero hindi rin natin nirurule out yung posibleng landfall or close approach dito sa may bandang Batanes. So ulitin natin, bakit natin hindi nirurule out yung landfall? Titingnan natin yung center track, mapapansin natin na halos dito sa may mga dagat sa pagitan ng Batanes Group of Island, tatama yung center track. Pero kung titingnan din natin yung area of probability, nagpapakita ng mga posibleng senaryo na ang sentro ng bagyong si Leon ay kumilos ng mas malayo dito sa pinoproject nating center track. So, ano nga ba yung ibig nating sabihin nito? Dapat handa yung mga kababayan natin, hindi lamang dito sa Batanes or Babuyan, kundi sa mga ilang bahagi ng Cagayan area sa possible landfall scenario. At generally, lahat po ng mga lugar na may warning signal na babanggitin natin mamaya, ay dapat maging handa sa paparating na bagyong si Leon. Ang bagyong si Leon ay inaasahan natin na posible pang lumakas habang patuloy na lumalapit dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. At inaasahan natin na sa darating na Huwebes ng gabi o Biyernes ng gabi, posible naman itong tuluyan ang lumabas sa northern boundary ng ating area of responsibility. Ngayon, yung lakas nito, posibleng matamo nito, yung peak intensity nito habang lumalapit nga dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. So yung projection natin ng warning signal na ipapakita ko ngayon, maaaring madagdagan pa sa mga susunod na weather bulletin issuance. Sa ngayon, base sa senaryo or sa mga datos na nakalap natin ngayong umaga, meron tayong warning signal number 2 nakataas dito sa areas na naka-highlight ng dilaw. Sa may bandang Batanes, Babuyan Island, dito sa silangang bahagi ng mainland Cagayan, at sa hilagang silangang bahagi ng Isabela. Pag sinabi nating warning signal number 2, masungit na panahon, maalon hanggang sa napakalong mga karagatan. Yung mga pag-ulan, pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas. Pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa mga areas na malapit sa gilid ng ilog dahil pwedeng tumaas yung mga level ng tubig. Pwede rin magdulot ng mga pagguho ng lupa sa mga areas na nasa paanan ng bundok. Lalong-lalo na po kung sa inyong obserbasyon ay ilang araw nang nag-uulan sa inyong lugar. Samantala, yung mga lugar na naka-highlight ng light blue, iyan po yung mga lugar na may warning signal number 1 naman nakataas sa mga oras na ito. Natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, ganun din sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Warning signal number 1 din po. La Union, Aurora, northern portion ng Quezon, kasama nga itong Pulilo Island. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Camarines Norte, sa silangang bahagi ng Camarines Sur, sa Catanduanes, sa eastern portion ng Albay at sa northeastern portion ng Sorsogon. Pag sinabi naman natin may warning signal number 1, posibleng makaranas po ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayon yung mga kababayan natin dito sa kanlurang bahagi ng mga lugar na may warning signal, baka nagtataka, bakit tayo may warning signal pero wala pa tayong nararanasang sama ng panahon? Karaniwan po, yung mga lugar na mas malapit sa pag-ikot ng mga ulap ng bagyo, yun ang initially nakakaranas ng immediate impact in terms of ulan at hangin.
Ngayon, pinakita natin kanina sa satellite image, habang lumalapit yung bagyong yon, dahan-dahan ding mag-e-escalate o mas lalawak pa yung mga lugar na posibleng makaranas na mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Kung kaya't nagbigay na tayo ng abiso maging sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi. So generally, ulitin po natin, lahat ng mga kababayan nating nakatira sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, kailangan maging handa sa paparating na bagyong si Leon. So ano nga ba inaasahan natin? In terms of sa lakas ng hangin muna. Unahin natin, yung pinakamataas na warning signal sa paglapit ng bagyong si Leon sa dulong Hilagang Luzon, posibleng umabot po tayo ng number 3 or number 4. Lalong-lalo na sa may bandang Batanes at Babuyan Island. Ang pagtataas po ng warning signal number 5, hindi rin natin sinasantabi yung posibilidad, no? So, kung patuloy itong kikilos, asahan natin sa ngayon, meron lang tayong warning signals number 2 and 1. Sa mga susunod na Tropical Cyclone Bulletin, maaring ma-upgrade pa yung warning signals. Maaring magkaroon tayo ng warning signals number 3, 2 and 1 sa nakararaming bahagi po ng Northern and Central Luzon. At maging sa ilang bahagi nga ng Southern Luzon, pwedeng magkaroon tayo na or ma-maintain yung current na warning signal number 1. In terms of paulan naman, ano nga ba inaasahan natin? Ngayong araw hanggang bukas, asahan po ang mga pag-ulan na more than 200 millimeters. Torrential rains na po yun, no? Batanes, Cagayan, including Babuyan Island. Samantala, heavy to intense rains sa Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro at Antique. Samantalang moderate to heavy rains naman, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calamian Island, Romblon, Negros Occidental at Aklan. So maaaring magtataka yung mga kababayan natin, ba't may mga ilang lugar dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas ang may tinatayang pag-ulan? Aside sa lugar na direktang maapektuhan ng bagyo, yung trough or extension ng bagyong si Leon ay umaabot nga sa ilang bahagi ng Katimugang Luzon at ng Kabisayan. Kaya may mga projection po tayong paulan sa mga ilang lugar dito within the next 24 hours. Simula bukas ng hapon hanggang sa darating na hapon, mayroon tayong mga pag-ulan, torrential rains, Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, heavy to intense rains, Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Calamian Island, Occidental Mindoro at Antique, moderate to heavy rains, Ilocos Sur, Abra, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon at Aklan. Sa darating naman na Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, torrential rains pa rin, Batanes and Babuyan Island, heavy to intense rains, mainland Cagayan, Calamian Island at Occidental Mindoro, moderate to heavy rains, Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon at Antique. So kung mapapansin natin, over the next 2 to 3 days, talagang maraming paulan tayong inaasahan. Dito nga sa may bandang dulong Hilagang Luzon, Batanes at Babuyan Island, at maging dito sa may bandang Cagayan area ng Northern Luzon. Pero habang lumalapit yung bagyo, mas nadadagdagan pa yung mga lugar na inaasahan nating makakaranas ng pag-ulan. Ang rainfall forecast naman natin, ina-update po natin sa pamamagitan ng ating weather advisory na ipinapalabas po natin kasabay ng ating Tropical Cyclone Bulletin. Maaring may mga lugar pang madagdag sa mga susunod na issuance, kaya antabayanan nyo rin po yung nabanggit nating forecast product. In terms of lakas ng hangin, asahan po natin yung pagbugso ng hangin ngayong araw sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, ganun din sa Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Camiguin. So mapapansin natin, hindi lamang yung mga lugar na may warning signal ang posibleng makaranas ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Samantala bukas, may mga pagbugso pa rin ng hangin sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at Dinagat Island. Sa darating na Huwebes, pagbugso ng hangin, Aurora, Quezon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island at Bicol Region. So itong mga lugar na binanggit nating may strong to gale force na pagbugso, kasama pa dyan yung mga lugar na binanggit nating may mga warning signals number 2 and 1 kanina, yung malalakas na hangin, pwede pong makasira ng mga bahay na gawa sa light materials, pwedeng makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim, at sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So, habang papalapit itong bagyo, as much as possible, kailangan updated po tayo sa information, number 1. Number 2, kailangan patuloy din yung coordination natin and cooperation with our local government units at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan, disaster preparedness and mitigation habang malayo pa yung bagyong si Leon. Samantala, ano naman ang magiging lagay ng pag-alon ng karagatan, lalo na parating nga itong bagyong si Leon, no?
May nakataas na po tayong gale warning sa mga karagatan sa paligid nga ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, ganun din sa mga karagatan sa paligid ng Isabela, Ilocos Norte, dito sa bandang northern part, dito nga sa karagatan sa paligid ng Aurora, Quezon kasama yung mga karagatan sa paligid ng Polillo Island, sa eastern coast ng Camarines Norte at sa Catanduanes area. Ang gale warning naman ay patungkol sa lagay ng pag-aalon ng mga karagatan at dito sa naka-highlight ng pula, as much as possible, wag na pong pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. Lalong-lalo na yung mga mangisda. Sapagkat, yun nga, inaasahan natin, not favorable, magiging maalon hanggang sa napakaalon ng sea conditions dito. Hanggang sa next 2 to 3 days. Posible pang madagdagan or ma-maintain itong gale warning natin dito sa mga seaboards na nabanggit natin ngayong umaga. In terms of storm surge naman, or yung mga malalakas sa pag-aalon na maaaring maramdaman or maranasan sa mga coastal areas, inaasahan natin ang storm surge dito nga sa may bandang Batanes at Cagayan, posibleng umabot ng hanggang 3 metro. So, ito pong storm surge area or forecast natin, pwede pang madagdagan habang papalapit din ang bagyong si Leon, kaya kasabay ng mga iba pang forecast scenario na i-update natin, ang pag-update po natin sa mga areas na posibleng makaranas ng storm surge sa mga darating na araw. At patuloy nga po tayo magbibigay ng 6-hourly update sa bagyong si Leon. Ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin, Weather Advisory at yung storm surge update natin ay papalabas mamaya namang alas 5 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.